Ano ho ba yung mga pwedeng gawin ng ating kababayan? Halimbawa, naputukan po ng kahit na maliit lang po. Ano po ang unang pwedeng gawin ng ating kababayan? Dalhin ba kagad sa ospital o paano po? Okay. Yung unang pagkakataon pa lang na kahit maliit lang yan, dulo lang ng daliri. Kahit na halimbawa, galos po. Oo, linisin agad ng sabon at tubig sa bahay. Oo. Kung wala namang profuse bleeding, no? Kasi minsan kapag profuse ang bleeding, kung malaki na yung na-damage, ipak na agad. Pag sinabing ipak, takpan na agad ng gasa para makontrol ang bleeding. Tapos dalhin agad sa pinakamalapit na hospital. At sa hospital naman, nagbibigay tayo ng anti-tetanus. So hindi po pwedeng hugasan na, alam mo, kung malaki talaga yung... Hugasan po ng sabon at tubig. Alam mo, matindi ho, yung dugo talaga na hugasan tapos lagyan ipak po na agad ng gasa. Ipak na agad nila ng gasa para makontrol ang bleeding. Kung saan yung area na kung doon merong malakas na daloy ng dugo, yun ang ipapak nila ng gasa. Pwede nilang talian pero huwag sobrang higpit at dali na agad sa pinakamalapit na hospital. At yun nga yung kanina, no, Ka Eli, sinabi nyo na huwag ipagwalang bahala yung maliit na sugat. Kahit nagalos lang po, basta yan po ay sa puputok. Kailangan hugasan ng sabon at tubig at dalhin sa pinakamalapit na hospital o doktor para mabigyan po natin ng anti-tetanus. Ayun, kasi posible yung iba doktora ay, naku, hugasan lang yan, ayos na yan, at kapag nilagnat ka, saka ka dadalhin sa ospital. So, malala na po yun kapag may lagnat, paano ito? Ang ano po natin is ma-prevent ang paglala. So, yung palang first day pa lang na nasugatan, dalhin nyo na agad para hindi tayo aabot na magkaroon na ng tetanus ang patient. So, importante po yan sa ating mga manonood na kahit nagalos lang po, ay dalhin ka agad sa ospital. Pero hugasan muna para mas makasiguro po tayo at wag na pong dumating sa sitwasyon na magkaroon pa ng komplikasyon. Sa pangkaraniwan po, doktora, ano ho ba mga posibleng komplikasyon sa mga ganon? Unang-una, yun nga yung tetanus. Pangalawa, nagkakaroon pa rin yun ng secondary bacterial infection. Kaya pag ganyan, nagbibigay agad tayo ng antibiotic. Sabi nga kasi natin, itong mga paputok na to, bukod sa iba't ibang uri ng chemical na laman nito, marumi ang mga paputok. And then, para hindi magkaroon ng malalang infeksyon, nagbibigay tayo ng antibiotics. Kahit maliit lamang ang sugat, nagre-reseta tayo noon. Tapos, sabi nga natin, sa bahay, linisin ng sabon at tubig. Pero pag syempre, pagdating sa emergency room niyan, i-debre namin yan. Lilinisin yan ng betadine, ng peroxide. At depende kung gaano kalaki ang damage. At saka tayo, minamanage naman yan ng surgeon kung kailangang magkaroon ng disarticulation or pagtatanggal ng parte ng daliri o ng kamay. Yun naman, i-refer natin sa mga surgeons. Pero kung sakasakali, kasi may ilan tayong kababayan na minsan pinagbawalang bahala, naku, wala yan, maliit lang yan. Malayo yan sa bituka. So, hindi na dadalhin sa ospital, hinugasan lang. Pero, biglang parang nilagnat. Ano ho ba yung mga sintomas nito? Halimbawa, kung sakasakali ho, na lumala. Kung sa tetanus, ang mga simptomas nito, paninigas ng panga. Okay? Yan yun. Yan ang unang sasabihin, naninigas ang panga. Ngayon, yung sinasabi natin na ng fever, yun yung nagkakaroon din yun ng secondary bacterial infection. Sabi nga kasi natin, marumi, so definitely, magkakaroon ng bacterial infection. At minsan, kapag malalanan na dinala sa atin, instead na ang irereseta lang natin is oral medications lang sila, naiinom lang, hindi. Ang mangyayari, ma-admit pa sila, ang mga antibiotics natin sa IV o sa suero pa natin pararaanin. So, mas magastos para sa kanila. Unlike kung earlier na dala agad nila, mas naagapan na, mas nakatipid sila, mas hindi pa maghihirap ang pasyente. So, inyo pong napanood at napakinggan yung binabanggit po ni Dr. Leni, wag ho natin isa walang bahala. Basta't nangyari, naputukan, kahit galos lang, linisin, hugasan na may sabon, dalhin sa inyo pong pinakamalapit na pagamutan. Sa maliwanag po, or sa mga health center? Sa mga health center po, kung open naman sila, okay po. Ngayon, kasi nga sabi natin, bagong taon, kasarado yung mga yan, so sa emergency room po natin dadalhin. Ayun, so importante po yan, at talagang dapat ho ay sumunod tayo. Kaya yung mga balak, iba ho, namimili na ho ng mga paputok. Dapat ho ba may mga stock ho sila na gasa,
Betadine. Ano, Oh, ano ho ba actually, dapat? ganito sa mga hospital, sa Opo. mga emergency room, pag ganyan na itong season na yan, nakahanda na yan ang ER. May mga set na yan. May betadine, may NSS, yung panlinis natin, peroxide, marami kaming gasa, elastic bandage, at yung mga anti-tetanus, nakaprepare lahat yan. Lalong-lalo na sa mga government hospital. Yun. At this time, may mga nakaprepare na po. Opo. So, yun ho, yung mga nagbabalak ho na bumili, may Wag na po papayo kayong ko, bumili. Wag na bumili. Pagkain na lang po. Aha. Para iwas disgrasya, di ba? Aha. Mahirap po ilalagay nyo sa panganay inyong buhay. Yung mga tradisyon na yan, kalimutan na po natin yan. Iba na ho ang panahon ngayon. Oh, at saka, Opo. Kaili, meron pa rin tayong na-encounter na although hindi sila mismo ang nagpaputok, minsan nadadala sa ER, yung mga ligaw na bala. Yun, opo. Actually, kahit yung quitis, may patient akong ganyan New Year Nasa loob lang siya ng bahay. Paano natalsikan po? Sa kanya, paglipad yata nun, bumabagsak. Bumabagsak sa po yun, kanya, opo. siya ang na-admit. Hindi naman natin alam kung saan galing yon. Opo.